Kamusta ka-anime? Welcome sa isa na namang episode ng The Anime PH. Sa video na ito ay pag-uusapan natin at kikilalanin isa-isa ang mga naging membro ng pinakamalakas, pinakadelikado at pinaka-notorious na grupo ng pirata na naglayag sa mga karagatan ng mundo ng One Piece. Walang iba kundi ang Rocks Pirates. Aalamin rin natin kung ano-ano ba ang nangyari sa bawat isa sa kanila matapos mabuwag ang kanilang pirate crew after God Valley incident. Pero bago tayo magsimula, konting paalala lamang, may mababanggit akong mga impormasyon tungkol sa kwento ng One Piece na hindi pa ipinapakita sa anime sa ngayon, kaya naman as usual, manga spoilers ahead. At syempre para makagawa pa kami ng more content about One Piece bilang suporta sa channel namin mga ka-anime, huwag kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Bago natin talakayin isa-isa ang mga naging membro ng Rocks Pirates, alamin muna natin mga ka-anime, ano ba ang Rocks Pirates? At bakit sobrang big deal ang mga impormasyon na may kinalaman sa kanila? Ang Rocks Pirates ay isang pirate crew kung saan nagsama-sama ang mga pirata na may mga malahalimaw na lakas at kapangyarihan. Una nating narinig ang tungkol sa legend ng Rocks Pirates kay former Fleet Admiral Sengoku nung nagsisimula pa lang ang Wano Arc. Dahil sa kanya nalaman natin na ang tatlo sa Emperors of the Sea that time na sila Big Mom, Kaido at Whitebeard, pati na rin ang mga infamous o kilalang pirata na sila Shiki, Captain Jan, Wangzi at Silver Axe ay dating magkakasama sa iisang barko lamang at ito nga ay ang Rocks Pirates. Dahil sa taglay na malahalimaw na lakas ng bawat isang membro ng pirate crew na ito, nung kapanahunan ng Rocks Pirates, sila ang tinaguriang pinakamalakas na pirate crew at alam ng lahat kung gaano sila kadelikado. Bumagsak o natalo lamang daw ang Rocks Pirates dahil during God Valley incident, pinagtulungan silang kalabanin ng pinagsama na puwersa ni Garp, isa sa pinakamalakas na membro ng Marine noon, at ni Roger, ang taong naging hari ng mga pirata. Sa kasalukuyan, konti na lang ang nakakaalala o nakakakilala sa kanila. Kung nagtataka kayo kung papaanong nawala sa history at hindi na alam ng mga tao sa kasalukuyan ang tungkol sa ganito kalakas na pirate crew sa nakaraan, may dalawang rason mga ka-anime. Ang unang rason ay dahil nung active pa ang Rocks Pirates, itinuturing silang banta ng world government. Kaya naman karamihan sa ginawa nilang krimen, kinover up at isinekreto ng world government. Ang pangalawang rason naman ay dahil matapos ang God Valley incident, ang mga membro ng Rocks Pirates na nag-survive ay nagkanya-kanya na at hindi nila masyadong ibinahagi sa iba ang kanilang naging karanasan nung membro pa sila ng Rocks Pirates. Anyway, during flashback ng God Valley incident na mababasa sa One Piece manga chapter 1096, nung dumating ang Rocks Pirates sa God Valley, maliban sa mga nauna na nating nakilala, mapapansin na may mga nadagdag pa na mga bagong membro sa kanilang pirate crew. Since parang ito na ang kabuang membro ng Rocks Pirates at mukhang wala nang idadagdag si Oda, talakayin na natin mga ka-anime ang bawat isa sa kanila at kung ano-ano ba ang mga nangyari sa kanila matapos mag-disband ang kinabibilangan nilang legendary pirate crew. Unahin na nating pag-usapan ang captain ng Rocks Pirates, walang iba kundi si Rocks D. Zebek. Si Rocks ay isang matangkad na lalaki na may mahaba subalit spiky na buhok. Dahil hindi pa talaga siya formal na ipinapakilala sa atin, isa pa rin si Rocks sa pinakamisteryosong karakter sa One Piece na konti lang ang meron tayong impormasyon. Subalit kagaya nila Monkey D. Luffy, Trafalgar D. Waterloo, Gold D. Roger, Portgas D. Ace at Marshall D. Teach, si Rocks ay nabibilang din sa D-Clan, ang misteryosong clan na madalas nagdudulot ng malaking problema sa world government. Ayon sa mga kwento tungkol kay Rocks, si Rocks daw isang walang takot, walang awa at brutal na pirata na may napakataas na ambisyon at ito ay ang maging hari ng mundo. As long as makakakuha siya ng mas mataas na kapangyarihan para sa kanyang sarili, wala siyang pakialam kahit sino man ang kanyang maging kalaban. Kasama ang malalakas na miyembro ng kanyang pirate crew, aatakihin niya ang sino man na humadlang sa kanyang mga ambisyon. Maliban sa kapangyarihan, isa rin sa mga gustong makamtan ni Rocks ay mga bagay na itinatago o sinisikreto ng world government. Kaya naman nung malaman niya na karamihan sa mga Celestial Dragons ay nasa isla ng God Valley, walang pag-aalinlangan na inatake niya kasama ang kanyang pirate crew ang God Valley, kahit na ito ay binabantayan ng maraming marine personnel. Pagdating kung gaano talaga kalakas si Rocks, dahil hanggang ngayon hindi pa natin siya nakitang lumaban, nananatili pa ring misteryo rin ang tungkol sa mga taglay niyang abilidad at kapangyarihan. Subalit gayon pa man kahit hindi pa natin siya nakitang personal na lumaban, considering na siya ang captain ng Rocks Pirates at nagawa niyang pamunuan ang mga halimaw na membro ng kanyang pirate crew, di mapagkakaila na nagtataglay rin si Rocks ng malahalimaw na lakas at mga abilidad. Ayon pa nga kay Kaido, isa si Rocks sa kakaunting bilang ng tao na capable na labanan siya.
Base sa statement niyang ito, pwede nating sabihin na ka-level ni Rox ang mga pinakamalalakas na pirata na kilala natin, kagaya nila Kaido, Roger, Shanks, Big Mom at Whitebeard. Mga ka-anime, sa ngayon hindi pa tayo sigurado kung gumagamit rin ba si Rox ng Devil Fruit Power sa pakikipaglaban. Subalit kung Haki Power lang ang pag-uusapan, malamang kaya niyang gamitin ang tatlong klase ng Haki Power at biyasa siya sa paggamit ng mga ito. Marahil kaya niyang gumamit ng Advanced Observation Haki, Advanced Armament Haki at Advanced Conqueror's Haki. Anyway, isa pa ring misteryo kung ano ba talaga ang nangyari sa napakalakas na piratang ito matapos ang God Valley Incident. Subalit given na isa-isa nang nire-reveal ni Oda ang mga misteryo sa kwento ng One Piece, sigurado akong kunting hintay na lang ay ipapakita na rin sa atin ni Oda kung ano ba talaga ang nangyari sa legendary pirate captain na ito. Buckingham Stussy. Si Buckingham Stussy ay isang magandang babae na may short blonde na buhok. Sa God Valley nakita natin siyang nakasuot ng puting kapa at kulay puti rin na cowboy hat habang nakapatong sa balikat ni Whitebeard. Bago pa ipakilala si Buckingham Stussy bilang isa sa mga miyembro ng Rocks Pirates at ipakita ang kanyang clone sa Egghead Island, marami nang gumawa ng theory dati na ang matandang ito na si Miss Bakken na self-proclaimed lover ni Whitebeard ay dati ring miyembro ng Rocks Pirates. Although marami ang hindi naniwala na lover siya ni Whitebeard dahil sa itsura niya ngayon, seeing now kung gaano kaganda si Miss Buckingham Stussy at ang scene na ito kung saan nakapatong siya sa balikat ni Whitebeard, it is possible na naging lover nga siya ni Whitebeard noon at marahil anak nga ni Whitebeard si Weevil na anak naman ngayon ni Miss Bakken. Anyway, maliban sa pagiging pirata, si Miss Bakken ay isa ring self-proclaimed scientist na naging miyembro rin ng MUDS. Sa puntong ito ng istorya marahil ginawa ni Dr. Vegapunk ang clone ni Miss Buckingham Stussy. Sa Egghead Island masasaksihan ang isa sa mga abilidad na taglay ni Stussy. Although sneak attack ang ginawa niya, natalo pa rin niya ang mga miyembro ng CP0. Nagpapatunay na si Miss Buckingham Stussy ay isang mautak at malakas na pirata. Gloriosa. I'm sure marami ang nagulat na malaman rin na ang nakarang Empress ng Amazon Lily na si Gloriosa ay miyembro rin ng Rocks Pirates dati. Siya kasi ang pinaka hindi inaasahang karakter na magiging miyembro ng Rocks Pirates. Anyway, sa chapter 1096, during flashback ng God Valley Incident, makikita na nung kabataan ni Gloriosa, kagaya ni Boa Hancock, isa rin siyang sexy at magandang babae na may alagang ahas na nakasabit sa katawan. Sa chapter na ito rin makikita na pinagsasabihan ni Gloriosa si Stussy na nakakahiya ang ginagawa nito dahil nakakandong o nakasakay ito sa balikat ni Whitebeard. Subalit binalik lang sa kanya ni Stussy ang sinabi niya. Nagpapaiwatig na marahil may ganitong personality rin si Gloriosa na medyo clingy masyado sa lalaking gusto niya. Anyway, matapos ang God Valley Incident, bumalik si Gloriosa sa Amazon Lily at sa kasalukuyan siya ay nagsisilbing advisor ni Boa Hancock. Silver Axe. Si Silver Axe ay isang pirata na nakabalot sa armor ang buong katawan. Para siyang knights nung unang panahon. Ang kanyang sandatang ginagamit sa pakikipaglaban ay isang Silver Axe. Dito niya siguro nakuha ang kanyang pangalan. Sa mga miyembro ng Rocks Pirates, isa si Silver Axe na may pinakakunti tayong impormasyon na alam. Ang tanging alam lang natin tungkol sa kanya, maliban sa naging miyembro siya ng Rocks Pirates at nasa God Valley Incident rin siya, nung mamatay si Silver Axe, ang kanyang bangkay ay natagpuan at ginawang isa sa General Zombie ni Giko Moria, isang former Warlords of the Sea. Kabilang rin sa mga ginawang zombie ni Giko Moria ay si Wang Zi at Captain Jan na parehong mga miyembro rin ng Rocks Pirates kagaya ni Silver Axe. Wang Zi. Bago pa man ang chapter 1096 kung saan ipinakita sa atin ang tunay na itsura ng muka ni Wang Zi, una na natin siyang nakita sa trailer bark dahil kagaya ng nabanggit ko kanina, isa siya sa mga ginawang General Zombie ni Giko Moria. Sa trailer bark makikita natin na si Wang Zi ay isang malahiganting lalaki na may mahabang bigote at makapal na labi. Ang kanyang katawan ay nababalot ng kulay bronze na armor at ang ginagamit niyang sandata ay isang higanting espada. Subalit ang tanong, ito nga ba si Wang Zi? Naging isa itong palaisipan ngayon dahil ang mga naganap sa trailer bark kung saan nakita natin si Wang Zi bilang zombie base sa timeline ng One Piece World ay nangyari around 2 years ago. Meaning ang zombie na ito na sinasabing si Wang Zi ay matagal nang patay. Kaya naman kung matagal na siyang patay, bakit during Rocky Port Incident na nangyari kamakailan lang na-mention na si Wang Zi o kilala rin sa tawag na Otsoko ay ang naghahari-harian sa Pirate Island bago ito matagumpay na ma-takeover ng Blackbeard Pirates. Papaanong nasa Pirate Island si Wang Zi kung matagal na siyang patay? Well, sa tingin ko, ang sagot sa palaisipang ito ay makikita sa chapter 1096. Imbes na ang giant character na ito, ang totoong Wang Zi ay ang bagong misteryong piratang ito na nasa baba ng larawan niya.
Marahil matapos ang God Valley incident, bumalik si Wang Zi sa Pirate Island para pagharian ito dahil wala na ang kanilang captain na si Rox D. Xebec. Kung sino man ang higanting piratang ito na akala natin si Wang Zi, hindi pala, ay marahil malaman natin ang totoong pagkatao sa mga future chapter ng One Piece. Striosen. Si Striosen o mas kilala rin sa tawag na Gourmet Knight ay ang cook ng Rox Pirates. Kagaya ng karamihan sa mga miyembro ng Rox Pirates, isa rin siyang taong gutom sa kapangyarihan at oportunista. Nang matagpuan niya si Big Mom nung bata pa ito, nakita niya agad ang potensyal na taglay ni Big Mom. Kaya naman gumawa siya ng paraan para magamit si Big Mom para makamtan ang kanyang mga ambisyon. Gamit ang kanyang Devil Fruit na Kukukuko no Mi, isang Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na gawing pagkain ang kahit na anong bagay, pinaamo niya si Big Mom at di kalaunan ay hinikayat ito na maging isang pirata. Magmula noon dumikit na si Striosen kay Big Mom at hindi na humiwalay pa. At since hanggang sa kanyang pagtanda, kasama niya si Big Mom kahit saan to magpunta. At some point nung maging miyembro si Big Mom ng Rox Pirates, si Striosen ay naging miyembro rin ng Rox Pirates. Matapos ang God Valley incident, isa si Striosen sa mga bumuo ng Big Mom Pirates. Sa kasalukuyan si Striosen ay nasa Whole Cake Island at nagtatrabaho bilang head chef ng Big Mom Pirates. Captain John. Si Captain John ay isang lalaki na medyo payat at may color purple na buhok. Madalas itong makikitang may dalang alak at umiinom. Nung buhay pa si Captain John, siya ay isang sakim, gahaman at makasariling tao. Isa sa pinakahilig niyang gawin noon ay ang mangolekta ng mga treasure. Kaya naman matapos ang God Valley incident, bumuo si Captain John ng sarili niyang pirate crew na ang pinakalayunin ay mangolekta ng mga kayamanan. Subalit dahil sakim at gahaman siya, sinasarili niya lang ang mga kayamanan na natatagpuan ng kanyang pirate crew at itinatago ito sa kanila. Dahil dito, pinagtulungan siyang patayin ng sarili niyang pirate crew. Ang kanyang napakaraming treasure na walang alam kung saan niya itinago hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin nakakahanap. Ang tanging clue lamang kung saan ito matatagpuan ay ang armband na ito ni Captain John na ngayon ay nakaibagi na matapos itong ibigay ni Luffy sa kanya during Impel Down Arc. Anyway, ang bangkay ni Captain John ay napasakamay ni Giko Moria at kagaya ng ginawa niya kay Silver Axe na miyembro rin ng Rox Pirates, ginawa ring General Zombie ni Giko Moria si Captain John. Shiki. Si Shiki o mas kilala rin sa tawag na Flying Pirate o di kaya naman ay Shiki the Golden Lion ay walang duda na isa sa pinakamalakas na pirata ngayon at nung panahon ni Roger. Ang bansag sa kanya na the Golden Lion ay nagmula sa kanyang mahabang dilaw na buhok na tila ba parang katulad ng leon. Sa chapter 1096, nakita natin na sinisigawan ni Shiki si Whitebeard dahil ayaw nito na umaasa si Whitebeard na parang leader nila. Isa sa mga statement ni Shiki sa chapter na ito ay ang sinabi niyang papaliparin niya ang lahat ng haharang sa kanila. Nasabi ito ni Shiki dahil taglay na niya this time ang Fuwa Fuwa no Mi, isang Paramisha type na devil fruit na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na ipalevitate o palutangin ang anumang non-living things na kanyang mahawakan. Mananatili ang bagay na ito na nakalutang hanggat hindi binibigay ni Shiki ang command na tanggalin ang epekto ng kanyang devil fruit power. Anyway, pagdating naman sa personalidad, si Shiki kagaya ni Rox ay isang ambisyosong tao. Meron rin siyang matinding pagnanais na pamunuan o pagharian ang buong mundo. Kaya naman matapos ang God Valley incident at maghiwa-hiwalay na ang mga miyembro ng Rox Pirates, gumawa si Shiki ng sarili niyang pirate crew na binubuo ng maraming miyembro at mga barko. Matapos niyang mabuo ang kanyang pirate crew, niyaya ni Shiki si Roger na sumanib sa kanya at maging right-hand man niya. Ayon kay Shiki, alam daw ni Roger ang location ng isang weapon na kayang magwasak sa daigdig. Kaya naman naniniwala siya na kasama si Roger, madali nilang mapaghaharian ang buong mundo. Kaso nga lang tinanggihan siya ni Goldie Roger dahil walang interes ang hari ng mga pirata na pagharian ang buong mundo. Dahil dito nagalit si Shiki at gamit ang napakarami niyang barko, inatake niya ang nag-iisang barko ng Roger Pirates. Although sa simula medyo dihado ang Roger Pirates dahil sa dami ng kalaban nila, sa bandang huli nanalo pa rin ang Roger Pirates dahil sa pagdating bigla ng hindi inasang malakas na bagyo na naging dahilan ng pagkawasak ng karamihan sa mga barko ni Shiki. Anyway, pinahahalagahan ni Shiki ang kapangyarihan. Kaaway man o hindi, iginagalang niya ang mga taong mayroon nito. Isa sa mga pinaka-nirerespeto niyang pirata ay si Roger, kahit na madalas siya nitong matalo sa nakaraan. Kaya naman, nung mabalitaan ni Shiki na ang execution ni Roger ay gaganapin sa East Blue, ang pinakamahina sa lahat ng karagatan, nagalit si Shiki dahil disrespectful daw ito considering ang title na nakamtan ni Roger bilang hari ng mga pirata. Dahil dito inatake ni Shiki ang Marineford headquarters ng mag-isa at doon kinalaban niya ang halos buong puwersa ng Marine. Hinarap si Shiki ni Sengoku at Garp at sa bandang huli, natalo si Shiki at ikinulong sa Impel Down. Gayunpaman, malaki ang naiwan niyang pinsala sa Marineford kahit na mag-isa lang siyang lumusob. Nagpapahiwatig kung gaano siya kalakas.
Anyway, sa kasalukuyan, hindi pa ulit nagpapakita si Shiki sa kwento. Subalit considering ang kanyang ambisyon at personalidad, malaki ang posibilidad na magpapakita ulit siya bago matapos ang kwento ng One Piece. Si Kaido, si Charlotte Linlin o mas kilala rin bilang Big Mom at si Edward Newgate o mas kilala rin bilang Whitebeard. Matapos ang God Valley Incident, ang tatlong ito ang naging pinakasikat at pinakamakapangyarihang pirata na dating miyembro ng Rocks Pirates. Sa chapter 1096, during flashback ng God Valley Incident, base sa pag-uusap at mga sinabi ng mga miyembro ng Rocks Pirates sa eksenang ito, isa sa mga pakay nila kaya sila nasa God Valley ay para nakawin ang mga premyo ng tournament na inorganize ng mga Celestial Dragons. At as usual, imbis na magtulungan, ang plano nila ay mag-unahan na matagpuan ang mga premyo ng tournament at kung sino man daw ang unang makakuha o makatagpo sa mga premyo ay sa kanya na ito. Ang mga premyo na pinag-uusapan nila dito na gusto nilang mapasa kanila ay ang dalawang malakas na Devil Fruit na ito. Ang Mythical Zoan type Devil Fruit na Fish Fruit, Model Azuri Dragon at Nikyo Nomi. Anyway, sa bandang huli, si Big Mom ang nakakuha sa Mythical Zoan type Devil Fruit na Azuri Dragon. Subalit dahil hindi na niya ito pwedeng kainin dahil meron na siyang taglay na Devil Fruit power, ibinigay na lang niya ito kay Kaido na noon ay pinakabata at pinakabagong miyembro ng Rocks Pirates. Gamit ang kapangyarihan ng Devil Fruit na ito at taglay na natural na talento at lakas ni Kaido, makalipas lang ang ilang taon matapos ang God Valley Incident, si Kaido ay nakilala sa buong mundo bilang strongest creature in the world. Dahil dito, nagkaroon siya ng malaking utang na loob kay Big Mom. Una nating nalaman ang tungkol sa utang na ito ni Kaido kay Big Mom during Wano Arc nung si Kaido at Big Mom ay magkaharap muli matapos ang mahabang panahon. Anyway, nagsimulang mas lumaki ang taglay na impluensya nilang tatlo after nung execution ni Goldie Roger, ang hari ng mga pirata. Si Kaido, Big Mom at Whitebeard, silang tatlo kasama si Shanks na apprentice ni Roger ay nakilala sa buong mundo bilang pinakamaimpluensya at pinakamalalakas na pirata ng kanilang panahon. Sila ay binansagan ng Marine at ng World Government na 4 Emperors of the Sea. Si Edward Newgate, Whitebeard, na binansagan na strongest man in the world at sinasabing taong pinakamalapit sa One Piece ay hindi nag-interes na hanapin ang One Piece para maging bagong hari ng mga pirata. Sa halip, mas itinoon niya ang kanyang panahon sa pagpapalaki ng kanyang pirate crew. Ang bawat naging miyembro ng kanyang pirate crew ay tinuring niya na parang tunay na anak dahil ang tunay na pangarap ni Whitebeard mula simula ay hindi maging hari ng kung anuman kundi magkaroon lamang ng isang malaki at masayang pamilya. Namatay si Whitebeard sa Marineford during Summit War nung sinubukan niyang iligtas si Ace, isang division commander ng kanyang pirate crew at isa sa itinuturing niyang tunay na anak. Sa 4 na Emperors of the Sea, si Whitebeard ang unang napalitan. Si Big Mom naman, pinalaki at pinalakas ang kanyang pirate crew sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming asawa at maraming anak. Although sobrang lakas ni Big Mom at ng nabuo niyang pirate crew, natalo pa rin si Big Mom sa bandang huli dahil hindi niya kasama ang kanyang mga anak na miyembro ng kanyang pirate crew nung pagtulungan siya ng mga pirata mula sa worst generation of pirates. Ang pagbagsak o pagkatalo ni Big Mom ay nangyari naman sa Wano Kingdom. Si Kaido na itinuturing na strongest creature in the world ay pinili namang sakupin ang Wano Kingdom. Doon pinalakas niya ang kanyang military power at ang kanyang pirate crew. For 20 years pinagharian niya at pinahirapan ang mga residente ng bansang Wano na walang kalaban-laban sa kanya. Subalit matapos magsama-sama ang puwersa ng lahat ng samurai ng Wano, minks at mga pirata mula sa worst generation, si Kaido na itinuturing na strongest creature in the world at ang kanyang napakalakas na pirate crew, ang Beast Pirates, ay natalo rin sa wakas. At dito nagtatapos mga ka-anime ang topic natin tungkol sa mga kilalang miyembro ng legendary pirate crew na Rocks Pirates. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat rin dahil umabot ka sa puntong ito ng video. Sana nakatulong ito para mas makilala pa natin ang mga karakter sa astig na anime na ito na One Piece. Kung may gusto kayong isuggest na topic tungkol sa One Piece na gusto nyong talakayin ko next video, i-comment nyo lang ito mga ka-anime. At syempre bilang suporta sa channel namin, please click the like button at mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. I-share mo na rin ang video na ito sa kaibigan mo na fan rin ng One Piece para astig. Muli, maraming salamat at shoutout sa inyo mga ka-anime.